Makalipas naman ang ilang sandali ay humingi ng patawad si Shen dahil nawasak ang Imperial Storage Room ng palasyo. At dagdag pa rito, ay mabilis na nakatakas ang mga salarin kaya hiniling niya sa Empress na parusahan siya dahil sa kanyang pagkukulang. Hindi naman nagalit si Li Yun at sa halip ay binanggit lamang dito na marahil ay hindi pa nakakalayo ang salarin at nasa loob pa rin ito ng palasyo. Ipinaliwanag naman ni Shen na nasuri na nila ng mabuti ang buong palasyo, ngunit wala silang nakita na kahit anong bakas nito. Ngumiti naman si Li Yun at ipinaliwanag na kaya ganoon ay dahil hindi tao ang salarin, at malalaman din nila kung ano ito kapag pinuntahan na nila ang lokasyon ng krimen. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena sa Imperial Storage, at dito ay ipinaliwanag ni Shen na dito nagmula ang pagsabog kanina. Binanggit din niya na, sa kanyang hinala, ay mayroong palihim na pumasok dito upang magnakaw ng ilan sa mga kayamanan na nakatago sa lugar na ito. Hindi naman pinansin ni Li Yun ang kanyang mga sinabi at sa halip ay natuon ang kanyang atensyon sa isang bagay. Kaya agad niya itong nilapitan at sinabi kay Shen na hindi naman ganoon kakomplikado ang problema, dahil kung hindi siya nagkakamali, ang may kagagawan ng kaguluhang ito ay narito mismo sa kanilang harapan. Matapos namang kunin ang espada, ay sinabi ni Isabel na hindi niya inaasahan na ang espadang iyon ay iniregalo pala sa kanya ng isang asasin. Nagkomento din ang prinsesa at sinabi na mukhang hindi ordinaryo ang espadang ito. Tinanong naman ni Li Yun si Isabel kung ganito na ba ang itsura ng espada noong una itong ibinigay sa kanya. Binanggit naman dito ni Isabel na, sa kanyang pagkakaalala, ay hindi ito kumikinang ng ganito noon. Kaya dahil dito ay binanggit ni Li Yun na, sa palagay niya, ay alam na niya kung ano ang dahilan nito. Pero kasabay nito ay naisip din niya kung bakit bigla na lamang itong nagpakawala ng sword key at kung ito ba ay naapektuhan ng isang bagay. Pagkatapos nito ay tinawag niya si Shen at sinabi dito na hawakan ang espada kung makakaya niya. May pagkairita namang tiningnan siya ni Shen at tinanong si Li Yun kung bakit, sa palagay niya, ay hindi niya ito makakayang hawakan. Dahil sa kanyang paningin, ay isa lamang itong espada. Pero sa sandaling hawakan niya ito ay labis siyang nagulat, dahil para siyang nakuryente noong hinawakan niya ito. Samantala, matapos kunin ni Li Yun pabalik ang espada, ay napatanong na lamang si Shen kung ano ang nangyari. Pero kasabay nito ay tila walang pakialam si Li Yun sa kung ano ang nangyari kay Shen at sinabi lamang na alam na niya na mangyayari ito. Kaya dahil dito ay labis na nagalit si Shen at tinanong si Li Yun kung bakit niya ipinahawak iyon sa kanya, gayong alam na pala niya na mangyayari iyon. Hindi naman nagpaliwanag si Li Yun sa kanya at sa halip ay binanggit lamang sa kanyang asawa na kung hindi siya nagkakamali, ang espadang ito ay gawa sa espadang ginamit ng dating emperor para saksakin siya, at ito ay gawa sa jade seal. Binanggit din niya na marahil ay mayroon din ditong mga espesyal na crystal na kayang mag-absorb ng ki sa loob, dahil noong nangyari iyon ay ang iba sa kanyang mga energy channels ay nakuha din sa kanya. Kaya ngayon ay nagtataglay na ito ng 20 hanggang 30% ng kanyang kapangyarihan. Sa pagkarinig naman ng lahat ng sinabi ni Li Yun ay tinanong siya ni Isabel kung mapapataas ba niya ang kanyang combat power kapag ginamit niya ang espadang ito. Ngumiti naman si Li Yun sa kanya at sinabi na hindi rin ganoon kalaki ang maitutulong nito, dahil sa kanyang palagay ay ang kaya lamang nitong madala sa kanyang kapangyarihan ay hanggang 30% lamang. Kaya mas mabuti pang gumamit na lamang siya ng mga ordinaryong espada at magpalat na lamang tuwing masisira ito. Sa pagkarinig naman ng kanilang usapan ay agad na nagboluntaryo ang prinsesa at sinabi na ibigay na lamang ito sa kanya, dahil gagamitin niya ito para protektahan ang imperyo. Agad din namang sumagot ang iba niyang kapatid at hiniling din na sa kanila iyon ibigay. Pero agad na kinontra ni Li Yun ang kanilang mga request, dahil kung maging si Shen na isa na sa pinakamalakas sa imperyo ay nasaktan noong hinawakan ito, kaya kung gagawin din nila ang parehong bagay ay marahil ay sasabog ang kanilang buong katawan. Hinimok pa niya ang mga ito na subukang hawakan ang espada kung hindi sila naniniwala sa kanya. Dahil naman sa mga sinabi ni Li Yun ay biglang umatras ang tatlo at sabay-sabay na sinabi na hindi na nila ito kailangan. Kasabay naman nito ay pinagmasdan ni Li Yun ang espada at naisip na magiging walang silbi din ang isang ito.
Pero naisip din niya na dahil nagtataglay ito ng kanyang ki ay mayroon itong natural na mekanismo para atakihin ang mga kalaban. Habang nasa gitna naman ng kanyang pag-iisip ay bigla siyang nagulat nang hinawakan ito ni Isabel at tinanong siya kung talaga nga bang siya lamang ang pwedeng humawak ng espadang ito. Dahil kung totoo yun, ay may nangyari na sana sa kanyang masama dahil lagi niya itong hinahawakan noon. Pagkatapos namang sabihin ito ay agad na binawi ni Lee Yun sa kanya ang espada at tinanong ang kanyang asawa kung hindi ba talaga siya nasaktan noong hinawakan niya ito. Nangatwiran naman si Isabel na tila huli na si Lee Yun sa kanyang mga pag-aalala, kaya binanggit niya na wala namang kakaibang nangyayari noong hinahawakan niya ito noon. Hindi naman mapalagay si Lee Yun kaya tinanong niya ulit ito kung wala ba siyang ibang naramdaman. Sinabi naman ni Isabel na mayroon lamang siyang naramdamang konting init na dumadaloy dito patungo sa kanya, at sa kanyang palagay pa nga ay nakaka-relax pa. Sandali namang nag-isip si Lee Yun at sinabi na marahil ito ay dahil sa paglalagay niya ng kanyang sariling ki sa kanyang asawa sa tuwing nagkakaroon sila ng body check-up gabi-gabi. Naiinis namang sinabi ni Isabel na mukhang hindi naman iyon body check-up, at sa kanyang palagay pa nga ay pinagsasamantalahan lamang ni Leon siya sa mga panahong iyon. Proud namang sinabi ni Leon na ang unang dahilan ay upang palakasin ang kanyang katawan, at pangalawa lamang ang pagsamantala sa kanya. Idinagdag pa niya na ginagawa niya iyon para maging ang pinakamalakas na emperor sa kasaysayan ang kanyang asawa. Pero sa kabila ng kanyang mga sinabi ay tinanggihan pa rin ni Isabel ang pagmamay-ari nito, dahil para sa kanya ay wala itong silbi. Tinanong naman siya ni Leon kung bakit niya iyon nasabi, dahil sa kanyang palagay ay kung wala siya sa kanyang tabi ay mapuprotektahan siya nito. Ngumiti naman si Isabel at ibinabalik sa kanya ang espada, tinatanong siya kung balak ba niya siyang iwan. Dahil kung ganoon ay mapapakinabangan nga niya ito. Pero kung hindi naman, ay ang pinakaligtas pa rin na lugar ay sa kanyang tabi. Ipinaliwanag naman ni Leon na hindi lamang iyon ang pakinabang nito, dahil sa tuwing dala niya ito ay otomatikong paprotektahan siya nito, palalakasan ang kanyang katawan, papagandahin din ito ang kanyang balat, at tutulungan din siyang mas lumaki pa. Dahil naman sa mga narinig niya mula kay Leon ay hindi na nag-alinlangan pa si Isabel at kinuha na ang espada, saka sinabi kay Leon na dahil mapilit siya ay hindi na niya tatanggihan ang kanyang regalo. Samantala, napaisip naman si Leon, sinasabi sa kanyang sarili na isa pa ring napakalaking misteryo kung bakit bigla na lamang nag-activate ang espadang ito. Mga idol, commercial muna tayo. Kung hirap ka sa pagdumi o laging bloated, may solusyon ako para sa iyo na nakatulong talaga sa akin, ang Nestea Cleanse High in Fiber. Hindi lang ito ordinaryong inumin, napatunayan na clinically proven ito na nakakatulong sa digestion sa loob lang ng 3 araw, bawat serving ay may 4.5 grams ng fiber, na malaking tulong para sa malusog na tiyan, at ang pinakamaganda, sugar-free ito at 52 calories lang bawat serving, mayroon din itong nakakapreskong lasa ng lemon at cucumber. Kaya masarap at healthy itong alternatibo sa mga matatamis na soft drinks. Pinalitan ko na ang mga soft drinks ko nito at mas gaman ang pakiramdam ko. Kaya kung gusto mo ring mapabuti ang gut health mo at magpaalam sa malaking tiyan, pwede mo itong subukan. Nasa description ang link ng product. Order na kayo mga lods. Maraming salamat. Balik na tayo sa video. Kinagabihan, sa bahay ni Leon ay makikitang pinagmamasdan pa rin ni Isabel ang espada. Kaya dahil dito ay sinabi ni Leon na hindi agad-agad makikita ang pagbabago sa kanyang katawan habang hawak niya ito. Naiinis namang tinanong ni Isabel kung ano ang kanyang sinasabi, dahil kaya lamang niya ito pinagmamasdan ay iniisip niya kung paano niya magagamit ang espadang ito para putulin ang kamay ng mga assassin at mga Maniokis. Sa pagkarinig naman nito ay biglang nagpaliwanag si Leon at tinanong si Isabel kung wala ba siyang tiwala sa kanya, dahil gaya ng kanyang sinabi ay ang mga ginagawa lamang niya sa kanya ay body check-ups lamang. Disappointed namang sinabi ni Isabel na kahit hawak pa niya ang espadang ito ay wala pa rin siyang magagawa para pigilan ang mga hilig ni Leon. Muli namang humirit si Leon at sinabi na ang epekto ng kanyang body check-ups ay kapareho din ang resulta habang dala niya ang espada. Agad naman siyang pinatigil ni Isabel at sinabihan ito na huwag na siyang lokohin, dahil hindi na siya naniniwala sa kanya. Kinaumagahan ay nagising si Leon sa katok sa kanilang pinto. Kaya agad siyang bumangon at napatanong kung sino kaya ang nang-iistorbo sa kanila ng ganito kaga.
Pero sa sandaling buksan niya ang pinto ay nakita niya si Li Zhu at agad na sinabi nito na mayroon silang problema. Tila hindi naman nabahala si Li Yun at tinanong pa nga si Li Zhu kung ang problema bang kanyang tinutukoy ay ang pagkatanggal sa kanya sa trabaho. Itinanggi naman ito ni Li Zhu at ipinaliwanag sa kanya na si Li Yun ay nasa wanted list na ngayon. Dito nga ay ipinakita niya sa kanya ang kanyang wanted poster, na labis niyang ikinagulat, saka tinanong kung siya ba talaga ito. Sinabi din niya na kung bakit naman siya magiging wanted, dahil alam naman ng lahat ng mga tao sa imperyo na nasa ibabaw niya ang Empress. Pero binago rin niya ito at sinabi na ito ang kanyang backer. Idinagdag pa niya na kung sino man ang nag-drawing nito ay may galit sa kanya, dahil malinaw naman na hindi niya ito kamukha. Ipinaliwanag naman ni Li Zhu na hindi ito nagmula sa imperyo at sa halip ay nanggaling ito sa Northern Wilderness. At inilarawan pa nga si Li Yun bilang isang halimaw na mayroong malamanyakas na tingin at matutulis na mga ngipin. Nang suriin naman ni Li Yun ang nilalaman ng wanted poster ay sinabi niya na nakalagay dito na kailangan siyang mahuli ng buhay at i-report sa Panginoon ng Northern Wilderness. Kaya ayon dito ay nagmula ang wanted poster na ito sa mismong Panginoon ng Northern Wilderness. Kaya, sa pagsasaisip nito, ay napatanong siya kung bakit siya biglang naging wanted sa mga ito. Dahil sa pagkakatanda niya ay hindi pa naman siya napupunta doon. Tinanong din niya kung ang dahilan ba ng mga ito ay papuntahin siya sa kanilang lupain sa gayon ay gamitin siya ng kanilang pinuno dahil sa kanyang katawan. Hindi naman makapaniwala si Li Zhu sa mga sinasabi ni Li Yun at tinanong pa nga siya kung hindi ba siya gag-antay sa mga ito, dahil harap-harapan nila siyang inaatake. Hindi naman nagalit si Li Yun at sa halip ay ngumiti pa nga at binanggit na hahayaan na lamang niya ang mga ito, dahil sa ngayon ay gusto na lamang niyang mamuhay ng mapayapa kasama ang kanyang asawa. Pero kung susubukan ng mga ito na pumunta dito sa Kapitolyo ay baka pagbigyan niya sila sa kanilang ninanais na gulo. Napabuntong hininga naman si Li Zhu at sinabi na lamang kay Li Yun na masyado na siyang naging relax ngayon, kaya siya na lamang ang bubugbog sa mga ito kapag hindi sila humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain. Pagkatapos nito ay nagpaalam na siya dahil babalik na ulit siya sa kanyang trabaho. Ngumiti naman si Li Yun at nagpasalamat sa kanya, saka sinabihan nito na pagbutihin ang kanyang trabaho, dahil mayroon pa siyang kalahating taon na utang sa renta sa kanya. Pagkatapos namang makaalis ito ay sinabi niya sa kanyang sarili na dahil gising na rin naman siya ng ganito kagaay. Ipaghahanda na lamang niya ng almusal ang kanyang asawa. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena sa isang kalapit na restaurant, at habang kumakain si Leon dito ay sinabi niya na medyo kakaiba ang pakiramdam niya ngayong kumakain siyang mag-isa, dahil nitong mga huling araw ay lagi silang magkasabay kumakain ni Isabel. Naisip pa niya na isa marahil itong tanda ng social anxiety, kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung habang buhay na ba siyang magiging nepo baby ng isang napakagandang empress. Pagkatapos namang maisip ito ay humingi pa siya ng isang order sa may-ari para iuwi niya sa kanyang asawa. Matapos namang may handa ang kanyang order ay babalik na sana si Leon sa kanilang tirahan, pero sa sandaling iyon ay nakita niya ang grupo ni Shen. Kaya agad niya itong tinawag na Little Shen, at tinanong ito kung bakit sila nagmamadali at kung saan sila magtutungo. Tinanong din niya ito kung nanggugulo na ba ang mga taga Northern Wilderness dito sa Kapitolyo. Pinatigil naman ni Shen si Leon sa pagtawag sa kanya ng Little Shen. Sinabi din niya na isang grupo nga ng mga tao mula sa Northern Wilderness ang dumating at nagsasagawa ng kaguluhan sa Southern Harbor. Tinanong din niya si Leon kung ano na namang kalokohan ang kanyang ginawa para magalit ng ganoon sa kanya ang Panginoon ng Northern Wilderness. Hindi naman sinagot ni Leon ang kanyang tanong at sa halip ay nagpasalamat na lamang sa kanya sa paglinis ng mga gulo na idinudulot nito dahil sa kanya. Galit namang sinabi ni Shen na hindi niya ito ginagawa para sa kanya at sa halip ay para ito sa kanilang empress. Binanggit din niya na dahil si Leon ang ugat ng kaguluhang ito ay sisingilan niya sa kanya ang mga damage na ay dudulot ng mga taong iyon. Pinuri naman siya ni Leon sa pagiging mabuting opisyal, pero sinabi rin niya na kahit nasingilin niya siya ay wala siyang magagawa, dahil para siyang pulubi pagdating sa pananalapi.
At kahit pa nga ang mismong mga pulubi ang tumingin sa kanyang wallet ay mapapabuntong hininga na lamang ang mga ito dahil sa pagkaawa sa kanya. Hindi naman naniwala sa kanya si Shen at sinabi pa nga na alam niya na marami siyang mga properties at mga tindahan, at ang mga renta at kita ng mga ito ay higit na malaki sa kinikita ng mga ordinaryong negosyante kada buwan. Binanggit din niya na alam niya na ang mga propertying iyon ay hindi nakapangalan sa kanya, dahil ipinangalan niya ito sa isang Shiro Emiya. Naaasar pa niyang tinanong kung anong klaseng pangalan iyon. Hindi naman ito itinanggi ni Leon at sa halip ay sinabi na pangalan iyon ng isang Hero of Justice. Binanggit din niya na bagamat marami nga siyang negosyo at ari-arian, ang lahat naman ng kinikita nito ay napupuntang lahat sa kanyang asawa at nagkakaroon lamang siya ng konting barya na panggastos niya araw-araw. Lalo namang naasar si Shen at tinanong pa nga si Leon kung sa palagay ba niya ay ganoon siya ka-estupido. Pero nangatwiran pa rin si Leon at sinabi na aaminin na niya na mas mababa pa doon ang kanyang allowance, dahil nag-aalala lamang siya na baka pagtawanan niya lamang siya kapag nalaman niya iyon. Wala na namang balak makipaglokohan sa kanya si Shen, kaya sinabi niya na aalis na siya para asikasuhin ang mga nanggugulo, dahil makakaya naman na nilang talunin ang mga ito dahil hindi naman sila ganoon kalakas. Nagpasalamat naman si Leon sa kanilang kasipagan at binanggit pa nga nakakausapin niya si Isabel para bigyan siya ng promotion. Matapos naman itong makaalis ay napaisip siya at napatanong kung bakit harap-harapang nagsasagawa ng kaguluhan ang mga taga-Northern Wilderness. Dahil sa paggawa nito ay para na nilang ipinatawag sa kanila ang mga sundalo ng imperyo, kaya nagtataka siyang napatanong kung ganoon ba kastupido ang mga ito.